Nako, hindi ko akalain na sa ospital natin, nakahiga ng 5 taon, ang isang matandang babae na walang nag-aalaga ay si Chin Meihua, ang pinakamayaman sa buong mundo. Narinig ko, pagkatapos ng aksidente sa eroplano sa huling hininga niya matigas ang ulo gumapang siya hanggang sa pintuan ng ospital natin bago siya naagapan. Nagising na siya kaya nakakontak na ng tao para sunduin siya sa Qingzhou, nagmamadali siyang umuwi para makita ang anak niyang babae. Ginong Chin. Magandang araw po, Jingong Jin. An-an at Wanwan ang aking 2 anak na babae. Kumusta na sila nitong 5 taon? Binibining Wanwan. Mag-isa niyang pinatatag ang grupo. Pero hindi maganda ang kalagayan ni Binibining An-an. Anong nangyari kay An-an? Mula nang mawala kayo sa aksidente sa eroplano, ayaw niyang maniwala. Nagkaroon siya ng bipolar disorder. Lahat ng nagsabing patay na kayo ay binugbog niya hanggang sa halos mamatay. Nagdala ito ng maraming eskandalo sa grupo, kaya ng Board of Directors. Ipinasok siya sa Jushan Mental Hospital. Dalhin mo ako ngayon din para sunduin ang anak ko. Binibini, oras na para uminom ng gamot. Hawakan ninyo siya para sa akin. Ang tagal ko siyang tinawag na nanay. Bakit nang bumalik ka, ibibigay niya sa iyo ang posisyon ng general manager? Sa palagay mo ba ay mananahimik ako? Pinalaki ka ni nanay ng ilang taon? Binigyan ka ng pinakamabuting pag-aaruga at edukasyon. Paano ka naging ganito kasama ang loob? Kasama ang loob? Ha ha ha! Sa harap ng kayamanang ito na kayang tapatan ng isang bansa, ano ang halaga ng konsensya? An-an, gaano man kalala ang sakit mo, hahanap si nanay ng paraan para pagalingin ka. Kung hindi dahil ngayon ang huling araw ng 5 taon, makalipas ang 12 oras, ililipat ng Board of Directors ang lahat ng ari-arian ni Chin Meihua sa pangalan ko. At ikaw, magiging isang tunay na baliw. Nahanap mo na kung saang kuwarto si An-an. Nasa kwarto 444 ang miss. Tara, Oo nga pala, simula ngayon, dodoblehin ko ang dosage ng gamot mo hanggang sa mawala ang ulirat mo. At saka ako ipadadala ang mga kamay at paa mo sa crematory. Jiang Wanwan, babaeng ito. Papatayin kita. Jiang Xian, kung hindi dahil sa mga shares na kailangan pang maghintay ng 12 oras bago mapunta sa account ko, sa palagay mo ba ay papayag ako na mabuhay ka hanggang ngayon? Iyan ang sigaw ni Anan. Hindi ba't namatay na si Chin Meihua 5 taon na ang nakalilipas? Paano siya naparito? Takpan mo agad ang bibig mo! Nanay! Nanay! Hindi ba namatay ka? Wanwan, nanay, kasalanan ko ito. 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano. Nanay ay naging 1 taong gulay. Kanina lang ako nagising. Sa mga susunod na araw, nanay ay magiging mas mabuti sa inyo. Bakit hindi ka namatay sa labas? Oo nga, Wanwan. Anong nangyari sa An-an? Pumunta ka rin para tingnan siya? Anong nangyari sa sakit ni An-an? Malala ba? Anong sinabi ng doktor? Anan, Anong nangyari sa An-an? nanay. 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng nangyari sa iyo. Nagkaroon ng bipolar disorder ang Anan. Hindi niya mapigilan ang pakikipag-away sa mga tao. Kagabi, habang nakikipagtalo sa isang tao, nahulog siya mula sa taas. Hindi na siya nailigtas. Nanay, nandito ako. Hindi ako namatay. Nanay, An-an ay namatay. Paano siya namatay? Hindi, imposible. Nanay, kumalma ka.
ang kapatid ko sa loob ng maraming taon. Laging pinahihirapan ng bipolar disorder. Nanay, nandito ako. Ako, hindi ko maalagaan ang kapatid ko. Kasalanan ko lahat ito. Ako ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya. Ako ang nagpawala sa kanya ng matagal. Ngayon, nahahanap ko siya, pero hindi ko siya binigyan ng kahit kaunting ginhawa. Pero nagdusa siya ng maraming hirap. Nanay, huwag kang maniwala sa kanya. Si Jiang Wanwan ang gumawa sa iyo. Ito ang bracelet ni An-An. Nanay, nagkamali ka ba? Hindi ako nagkakamali. Ito ang regalo ko para sa An-An. Hindi niya ito iniiwan. Wanwan, anong kinakabahan mo? Nanay, ako. Hindi ako kinakabahan. Nanay, walang tao sa likod ng kurtina. Anong hinahanap mo? Bitawan mo. Nanay, tulungan mo ako. Nanay, Inay. Inay, sinabi ko na nga, walang tao dito. Nag-asa lang pala ako ng walang dahilan. Nasaan ang labi ni An-An? Gusto kong makita siya sa huling pagkakataon. Ang labi ng kapatid ko ay nasa. Hintayin mong mawalan ka na ng malay. Tapos, ang mga kamay at paa mo, papadala sa krematoryo. Nasaan? Nasa punerarya sa paanan ng bundok. Kumuha ako ng pinakamahusay na embalsamador para ayusin ang anyo niya at buuin muli ang mga kamay at paa niya bago ipakremasyon. Mga kamay at paa? Ano ang nangyari sa mga kamay at paa ni An-An? Nahulog ang kapatid ko, nabali ang mga kamay at paa niya. Ang pangit ng itsura niya. Inay, may huling habili ng kapatid ko. Iyon ay ipakremasyon siya. Sabi niya, iyon ay malinis na paraan ng pagkamatay. Tulad ng itinuro mo noon sa kanya na maging maayos sa paggawa ng mga bagay. Pareho lang ang prinsipyo. Ganito na ang kalagayan ni An-An. Naiisip pa rin niya ako. Isang inang hindi naging responsable. Pupunta ako para tingnan siya. Sa punerarya, bibigyan ko si An-An ng isang marangyang libing. Siging, An-An, sasunduin ka na ng iyong inay pauwi. Dalhin niyo agad ang babaeng yun sa punerarya. may masamang balak si Jiang Wanwan. Inay, nasa panganib ka. Kailangan kong sabihin kay Inay ang tunay na mukha ni Jiang Wanwan. Masyadong malakas ang sleeping pills. Hindi na ako pwedeng mawalan ng malay. Sampung oras na lang bago tuluyang mapunta sa account ko ang shares. Kung malalaman ito ni Chin Mei Hua na wala ang babaeng yon sa punerarya, wawakwak tayong lahat. Mamaya, dumaan kayo sa maliit na daan para mauna kayo kay Chin Mei Hua sa punerarya. Sandali, itong karayom. Wala ito sa lugar na ito kanina, di ba? Mahal kong kapatid, nawalan ka nga ba talaga ng malay? Nahuli na ba ako? Hindi naman siguro magkakaproblema kung tiyakin ko ulit, di ba? maraming gamot ang ibinigay natin sa kanya. Kahit baboy, hindi magigising. Huwag kang mag-alala, Binibini. Oo nga, kanina pa, hindi na siya makagalaw. Dapat dalhin na lang natin siya sa punerarya. Gawin na. Sandali, Anong nangyari? naiisip ko na sa hinaharap. Hindi ko na siya mapapahirapan pa. Medyo nakakalungkot pa lang. Magre-register lang ako. Anong nangyayari dito? Ang tagal naman. Tapos na ba? Malapit na, malapit na. Jiang Wanwan! Ikaw na taong walang puso. Siguradong ipapaalam ko kay nanay ang tunay mong pagkatao.
Sige, buksan ang gate. Nasaan siya? Bakit siya tumakas? Hinto. Habulin. Sakay na. Loko-loko. Hindi ako baliw. Ang nanay kong si Chin Meihua ay pinakamayaman. Naisahan ako at napasok sa mental hospital. Kung tutulungan mo akong hanapin ang nanay ko, bibigyan kanya ng malaking pera. May isang mapanganib na pasyente ang tumakas mula sa Jiushan Mental Hospital. Ang pangalan ng pasyente ay Jiang Xian. May malubhang antisocial na tendensya, nakasuot ng hospital gown. Kung makita ninyo siya, agad na tumawag sa numerong ito. Totoo lahat ng sinasabi ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Pahiram naman ng cellphone para makatawag. Ate, pwede mo ba akong tulungang magpatawag ng sasakyan para puntahan ang nanay ko sa punerarya? Sige, tatawag na ako. Salamat ate, salamat. Kapag nakita ko na ang nanay ko, bibigyan kita ng malaking pera. Ikaw ang nagtaksil sa akin. Bakit? Buti naman at dumating na kayo. Kunin nyo na yung baliw na yan. Nakakatakot talaga. Alice, Huwag kang kikilos. huwag kang gagalaw. Agad. Ang likod na ito, parang kamukha ni An-An. Salamat ha. Salamat sa'yo. Kung hindi, kung may nasaktan yung baliw, pananagutan ng aming mental hospital. Okay lang. Buti na lang dumating kayo agad. Kanina, sobrang sira ulo niya. Nakakatakot talaga. Wanwan, Nanay, anong ginagawa mo rito? Anong sinasabi niyo tungkol sa baliw? nanay, ako! Bibili lang ako ng bulaklak para dalhin kay Bunso. Ganun ba? Boss, bigyan mo ako ng isang tungkos ng chrysanthemum. Oh, boss. Yung sinasabi mong baliw kanina, anong pangalan? Nanay, paano niya malalaman yon? Parang naaalala ko, ang pangalan niya ay... Nanay, ang pasyenteng yon, ang pangalan ay... Tumahimik ka. Ikaw, magsalita ka. Pag-isipan ko muna. Parang Jiang Ri. Ano ba yun? Oo, yun nga siguro ang pangalan niya. Yung baliw kanina, halos kasing edad nitong binibini. Pero grabe ang pagkabaliw. Sumisigaw pa, gusto raw pumunta sa punerarya para hanapin ang nanay niya. Anong sinabi mo? Nanay, nanay. Ito ang boses ni An-An. Nanay, mali ang narinig mo. An-anay 3 na. Bilis. Nanay, umalis na tayo. Ano ang ginagawa mo? Ako si Chin Meihua, ang katawan ng anak kong babae, Jiang Xian, nandito sa loob. Pupunta ako para makita siya sa huling pagkakataon. Miss Jiang, huwag kang mag-alala. Mahigit 10 taon akong nagpatay ng baboy. Pinakamagaling ako sa paghahanda. Pigilan mo siya. An-an, kailangan mong maging 3 para ako lang ang makakuha ng kumpanya tungkol sa Qin Meihua kung hindi siya nasugatan sa aksidente ng eroplano. Hindi ako magdadalawang isip na gumawa pa ulit. Ako si Chin Meihua. Miss Chin, nabalitaan ko ang tungkol sa anak mo. Pero hindi pa nahanda ang katawan dito. Hindi ka makakapasok. Ako ang dahilan, hindi ko siya maalagaan. Umalis ka, gusto kong samahan siya sa huling pagkakataon. Hindi pa nahanda ang katawan. Walang makakakita. Huwag mo akong pahirapan. Sinabi ko na, gusto kong makita ang An-An. Umalis ka, ikaw. Nanay, Wanwan. Bakit ka narito? ako,
Nag-aalala lang ako sa iyo. Mabait kang anak. Ang pagmamahal mo naaalala ko. Narito ba si Anan? Bisita ko siya. Ang gamot ni Jiang Xian, hindi pa gumagana. Hindi dapat makita ni Chin Mei Hua siya. Nanay, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hayaan nating siya ay mapayapa. 1-1. Dapat kong makita si Anan sa huli. Huwag. Nanay, ang katawan niya ay nasira at hindi na makilala. Huwag mo na siyang tingnan. Kahit ano ang nangyari sa kanya, siya ay tunay kong anak. Alisin ang takip. Nanay, kumalma ka. Chairman Chin, huwag kang matigas. Alam mo, walang babaeng gustong makita ng pamilya ang katawan niya. Umalis ka. Nanay, huwag mo na siyang guluhin. Noong buhay pa siya, napakarami ang hirap niya. Hindi mo ba siya papayagang maging marangal? 1-1. Nanay, gusto niyang maging malinis at maayos hanggang sa huli. Hindi mo ba siya bibigyan ng pagkakataon? Anan. Nanay ang may kasalanan. Kasalanan ko lahat. Napaka-late kong dumating. Kaya napahirap ka. Nanay, huwag kang masyadong sisihin. Ang kaluluwa niya ay hindi siguro gustong makita kang ganito. Chairman, magpakalakas loob. Sa susunod, kukuha kami ng pinakamahusay para ayusan siya. Para si Miss Anan ay maging marangal. Jongren, Narito. sa cremation room. Sasamahan ko si Anan sa huling pagkakataon. Siya. Jongren, alamin mo ang diagnosis record ni Anan, pati death certificate. Walang dapat mawala. Siya. Kapatid ko, alam mo ba? Namuntik mo akang patayin? Pero okay lang. Sa susunod, ang nanay mo ay makikita ang pagkasunog mo hanggang wala. Sa sandaling iyon, malalaman niya. Ang kumpanya ay para sa akin lang. Ay, Dali, dagdagan mo ng pampamanhid. Isang injection lang, tatagal ang epekto ng 2 hanggang 3 oras. Anong takot? Kapag naputol na ang mga kamay at paa mamaya. Pareho lang. Bilis. Tara na. Doktor, ang medical record ni Miss Jiang Xian, nahanap na ba? Wala talaga. Kung susundin ng normal na proseso, imposibleng walang medical record. Yung kay Miss Jiang Xian, death certificate. Hindi ko nakita. Tama nga ang hula ni Boss Chin. Ang death certificate ni Miss Jiang Xian, may problema. Naku, An, pasensya na anak, kasalanan ko. Hindi man lang kita nakita sa huling pagkakataon. Ako ang dahilan kung bakit napakaraming hirap ang dinanas mo. Nanay, huwag kang masyadong magsisisi. nanay. Hoy, bata. Sa wakas, ikaw ay nahulog sa aking mga kamay. Nanay, ang pirma na ito, dapat ako ang pumirma para sa iyo. Pero dahil nandito ka na, ikaw na mismo ang samahan ng kapatid mo sa huling paglalakbay. Nanay, ito ang huling hiling ng kapatid ko. Hindi ka ba willing na tulungan siyang matupad dito? Pumirma na ang nanay mo. Patay ka na. Hahaha. Nanay? Hindi pa ako patay. Nanay. Nanay. Ano yang tunog? May kumikilos sa loob. Narinig mo ba? Wala naman. Ang krematoryo, mahusay ang pagkaka-soundproof. Mali lang ang narinig mo. Imposible. Hindi ako nagkakamali. Hindi pa patay si An-An. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok. Kapag nagsimula na ang kremasyon, hindi na ito mapipigil. Hindi basta-basta pwedeng pumasok.
Ma, mali lang talaga ang narinig mo. Sa loob ng krematoryo, paano magkakaroon ng kilos? Pirmado mo na ang kremasyon consent form. Huwag ka nang magulo. Hayaan nating payapang umalis ang kapatid mo. Sina? Tulong. Hindi pa ako patay. Ma, sagipin mo ko. Bitawan mo ako. Yung boses kanina, tama ang narinig ko. Papasok ako. Hoy, huwag kang padalos-dalos. Kumalma ka muna. Umalis ka. Kahit sino ang humarang sa akin ngayon, makikipagpatayan ako. Kung si An-An ay magkaroon ng anumang masama, kayong lahat ay sasamahan siya sa kabilang buhay. Buksan mo ang pinto. Huwag ka nang magulo. Ikaw mismo ang pumirma ng kremasyon consent form. Ngayon, ang kremasyon ay kasisimula pa lang. Hindi mo ba pwedeng hayaan na matapos ng payapa ang huling paglalakbay ng anak mo? Buksan ang pinto. Kahit sino ang humarang sa akin ngayon, hindi ako magpapatalo. Umalis ka. Ma, ang kapatid ko ay ipinasok na para kremahin. Wala na siya. Ako rin ang anak mo. Bakit hanggang ngayon, sa mga mata mo, siya lang ang nakikita mo? Kahit ako ang magpayo sa'yo, naiinis ka pa. Gusto ko lang malaman ang totoo. Kung patay na ba talaga o buhay pa si An-An. Ang pintong ito ngayon, kailangan kong pasukin. Ma, kung ngayon ay pipilitin mong pumasok, magpapakamatay ako dito. Patay na ang kapatid ko. Hindi ba? Makakaya mong panoorin akong mamatay sa harap mo? Ko. Ayaw ko lang tanggapin. Gusto ko lang malaman kung patay na ba o buhay pa si An-An. Ma, nakikiusap ako sa'yo. Tumigil ka na. Hayaan nating payapa siyang umalis. Sige na. Ang ingay sa loob ng krematorium, napakalinaw. Talaga bang hindi mo naririnig? Hindi ito pampamanhid. Naubos na ang huling iniksyon kanina pa. Ako na. Ma, wala talagang ingay sa loob ng crematorium. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. Kapag ako na ang humawak ng kumpanya, talagang aalisin ko kayong lahat. Boss Chin, ikaw lang. Sobrang namimiss mo si Miss Xian, kaya nakakarinig ka na ng mga bagay na wala naman. Si Miss Xian, napakaraming hirap na dinanas noong nabubuhay pa. Ngayon ay malaya na siya. Kung ganyan ang pagpapahirap mo sa amin, sa mga simpleng tao, hindi ka ba natatakot na hindi siya makalayo ng maayos? Oo nga, Ma. Gusto niyang umalis ng maayos at malinis. Kahit itong hiling niya, ayaw mo pa ring i-grant? At saka, nasa loob na siya ng cremation furnace. Hihilahin pa sa kalagitnaan. Hindi ka ba nahihirapan na sunugin siyang 2 beses? Umalis kayong lahat sa harap ko. Ngayong araw na ito, kailangan kong pumasok at tingnan ang krematorium. Tama na, Ma. Kung hindi dahil noong 5 taon, nagkaroon ng aksidente sa eroplano mo, paano siya napilitang mabaliw? Hanggang sa mamatay siya, ikaw pa rin ang iniisip niya. Pero kahit ang pagpayapa sa kanyang pag-alis, ayaw mong ibigay. Sa huling mga araw ng kapatid ko, ako ang kasama niya. Nasaan ka naman bilang isang ina? Mula nang magkasakit hanggang sa mamatay ang kapatid ko, ako ang laging kasama niya. Anong karapatan mo para maging isang ina? Nanay, maligayang kaarawan. Salamat, anak. Hello? Siye, alam ko na. Pasensya na, napag-usapan nating magkakasama tayong magdiwang ng kaarawan ko. May bigla ang lakad si nanay. Kailangan kong magpunta sa isang business trip. Nanay, samahan na lang kita. Huwag na, magpatuloy lang kayong kumain. Nanay, kailan ka ba babalik? Sinisiguro ko sa'yo, babalik ako mamayang gabi. Magdadala ako ng pasalubong para sa inyo. Alis na ako. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Hindi ako isang karapat-dapat na ina. Ako ang may kasalanan sa inyong magkapatid. Ayoko lang talagang maniwala na si An-An ay wala na talaga. Bago siya mawala, marami pa siyang pinagdaanang hirap. Inang Chin. Walang nailabas na death certificate ang ospital para kay Binibining Xian. At si Binibining Xian ay hindi naman talaga na-diagnose ng bipolar disorder. Anong sinasabi mo?
Lumayas kayong lahat dito. Isang oras na lang at mamamana ko na ang kumpanya. Hindi ko hahayaang sirain ng babaeng to ang plano ko. Nanay, ano bang ginagawa mo? Malapit nang matapos ang kremasyon ni An-An. Tigilan mo na yung kaguluhan mo. Jiang Wanwan, pakinggan mo. Huwag mong hayaang malaman ko kung anong kalokohan ang ginawa mo. Umalis ka. Jonggren, buksan mo. Opo. Hoy. Layas. An-An. Malapit ng isa cremate ang namatay. Pakiusap, sa labas na lang po maghintay ang pamilya. Pasensya na po. Sobrang emosyonal lang talaga ang nanay ko. Matatapos din ito agad. Matay nga talaga si An-An. Namatay siya. Jonggren, hindi mo ba sinabing buhay pa si An-An? Bakit namatay pa rin siya? Tagapangulo. Talagang wala kaming nahanap sa ospital na death certificate at medical records ni Miss Xian ang bagay na ito. Siguro kay Miss Wanwan na lang po natin dapat itanong. Wanwan, ano ba talaga ang nangyari? Nanay, ang oras ng pagkamatay ng kapatid ko ay wala pang 46 oras. Itong death certificate, kakagawa lang. Binibini, ang death certificate ni Jiang Xian ay napeke na. Pakitingnan po ninyo. Ito nga ba talaga si An-An? Nay, hayaan na po nating payapang umalis ang kapatid ko. Tiyak ayaw din ng kapatid ko na makita kayong nahihirapan. Sundin na lang po natin ang huling-hiling niya. Oo nga, tama. Kailangang tignan ng tamang oras para sa kremasyon. Si Binibini Xian ay namatay ng biglaan. Kung hindi pa siya masusunog, baka hindi siya makapagpahinga ng maayos. Tagapangulo, huwag na po kayong mag-aksaya pa ng oras. Hayaan na po nating payapang umalis si Binibini An-An. Inay, huwag na po kayong magmatigas. Lumabas na tayo. Hayaan natin ang kapatid ko na tahimik na makumpleto ang huling paglalakbay niya. Nung tunog? Nanay, walang anumang tunog. Nakakarinig ka lang siguro. Hindi? Narinig ko, si An-An yun sigurado. Si An-An yun, humihingi ng saklolo sa akin. An-An, nanay. Huwag ka nang mag-asta ng ganyan, okay? Patay na si An-An. Bakit hindi mo matanggap? Hindi mo ba narinig? Hindi pa patay si An-An. Nanay, tulungan mo ako. Hindi pa ako patay. Tinatawag ako ni An-An. Nanay, Mali ang narinig mo. Malungkot ka lang talaga. Gumagawa ka lang ng ingay sa isip mo. Hayaan nating payapang umalis ang kapatid natin. Okay? Oo nga, Chairman. Wala talagang anuman kanina. Kahit na meron. Tingnan mo, dito sa krematoryong ito na puno ng masamang hangin. Normal lang yon. Oo nga, nanay. Siguradong miss na miss ka ng kapatid natin. Pero patay na siya. Hayaan nating payapang tapusin niya ang huling paglalakbay niya. Niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Nanay, wala akong ginagawa. Patay na si An-An. Imposible. May problema talaga dito. Kung hindi, paano makakagawa ng tunog ang bangkay? Nanay, labis lang po kayong nalulumbay. Nawalan na po kayo ng bait. Opo, Chairman. Makiramay po kayo. Ngayon, si Bunso, ikaw na lang ang natitirang kapamilya niya. Kung ganyan ang kalagayan mo, paano siya makakapanatag? Imposible. Hindi ganyan. Hindi pa siya tatlo, si An-An. Hindi pa siya patay. nanay. Huwag mo akong iiwan. Mag-isa dito. An-An, kasalanan ko ito, anak. Kasalanan ko lahat ito. Kasalanan ko lahat ito. Nanay, huwag kang umalis. Dugo. May dugo. May problema talaga dito. Nanay, mali po ang nakita ninyo. Hindi yan dugo. Noon pa yan, nang dinadala nila ang labi, nadikit lang ang pulang pintura. Huwag mo akong lolokohin. Hindi ko ba makikilala ang pintura sa dugo? Matingkad na dugo ito. Malinaw. Nandoon si An-An, sigurado. Buhay pa siya. Buhay pa siya. Ginoong tagapangulo, pintura po talaga yan.
Kanina lang naming sinuri ang bangkay, nakita na namin yan. Akala naming hindi makakaapekto sa kremasyon, kaya hindi na inayos. Ginoong Tagapangulo, huwag po sana kayong magkamali ng akala. Tama po siya, Ginoong Tagapangulo. Palagi namang may pumapasok at lumalabas sa krematoryo, hindi maiiwasang magkagasgas at madikit ang pintura. Hindi ninyo pwedeng dahil lang sa inyong pagmimiss kay Binibining Anaan ay kayo'y nag-aalala ng walang dahilan. Ano man ang sabihin ninyo. Ngayong araw na ito, bubuksan ko yan at titingnan. Kung talagang nandoon si Anan, hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Umalis ka. Nanay, huwag mong buksan. Sinabi sa akin ng kapatid ko noong buhay pa siya. Ayaw niyang makita mo siya pagkatapos niyang mamatay. Ang kalat-kalat na anyo. Pakitupad mo na lang po ang kanyang hiling. Van. Alam kong ginagawa mo ito para kay Anan. Pero ako ang kanyang ina. Kailangan kong makita siya sa huling pagkakataon. Kahit na siya ay pumanaw na. Gusto ko ring makita siyang mapayapang pumanaw. Umalis ka, nanay. Pakinggan mo po ako kahit isang beses lang. Ang kaluluwa ng kapatid ko sa langit, makita kanyang ganito. Hindi siya makakapagpahinga ng mapayapa. Nakikiusap ako sa iyo. Tumahimik ka. Gusto ko lang makita. Si Anan sa huling pagkakataon. Bakit mo ako palaging pinipigilan? Jiang Wanwan, mabuti pa'y wala kang itinatago sa akin. Nanay, wala ako. Jongren, Anong ginagawa mo? Binibining 1-1, malinaw kong naaalala. Noong pumasok ang puting telang ito, malinis ito. Wanwan, kung talagang mali ang nanay, kailangan mong patawarin ang nanay. Ito. Si Anan. Paano nangyari ito, miss? Huwag kang mag-alala. Matagal nang inilipat ang katawan ni Gang. An-an ng aming grupo, nandyan si Zhu. Hindi siya makakabalik ng buhay. Hala, papasok na sila. Kailangan nating madaliin ang pagtapon sa kanya. Ito, paano ito itatapon? Ipasok mo siya. Tapos, ilabas mo ang bangkay sa loob. Ano? Bakit ka nakatulala? Magmadali ka. Bakit ang daming sugat? Mapasensya na. Hindi ko dapat itinago sa'yo. Noong buhay pa ang kapatid ko, malala na ang ugali niyang manakit ng sarili kaya. Espesyal niyang hiniling sa akin na tiyaking isusunog siya dahil natatakot siyang masaktan ka kapag nakita mo. Oo nga, kawawa na nga si Gang, Xian. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Nanay? Anong ingay sa kabilang kwarto? Grabe ka, Jiang Xian. Malapit na ang kamatayan mo. At dinagdagan mo pa ang problema ko. Nanay, muli kang nakakarinig ng mga bagay na wala naman. Wala namang ingay kanina. Gusto mo pang tumakbo? Nanay? Tulungan mo ako. Nanay? Ali? Iyon ang boses ni Anan. Nanay? Ang kabilang kwarto ay operating room. Normal lang na may ingay. Hindi pwede. Gusto kong makita si Anan. Jongren, basagin ang pinto. Mamatay ka na. Chairman, huwag mo nang gawin yan. Huwag nang gambalain ang mga patay. Oh, nanay. Tumigil ka na. Sumama ka sa akin pa uwi. Sasamahan kita hanapin ang kapatid mo. Umalis ka diyan. Jongren, basagin ang pinto. Huwag mong basagin. Tumahimik ka. Basagin. Anan, huwag mong saktan ang anak ko. Anan, huwag kang matakot. Nandito ang mommy para iligtas ka. President Jin, hindi ito ang parehong unit. Hindi ito ang parehong unit. Anan, na-late ang mommy. Mommy, sorry. Ay sira, Jiang Xian, hindi siya nagkaroon ng 3. Ngayon, Qin Meihua, hindi tayo palalampasin niya. Ano ang gagawin natin? Paano ko malalaman? Bakit hindi nagkaroon ng 3 ang Qin Meihua? Akala ko hindi kita makikita ulit. Anan, nandito ang mommy. Hindi na ako magtatapon sa'yo. Sa mga susunod, hindi ko hahayaan ang sino man na apiin ka. Ano ito? Sila ang gumawa sa akin ng dahilan kung bakit ako napariwara.
Kayong dalawa talaga ang may kagagawan nito. Inay, malaking pagkakamali lang yan. Maaari kong ipaliwanag. Maniwala ka sa akin. Paano ko naman magagawa na saktan ang sarili kong kapatid? Tama. Madam Chairperson, malaking pagkakamali lang po yan. Mula nang mawala ka, si Gang. 1-1 po ang laging nag-aalaga kay Gang. Ann, paano niya magagawang saktan si Gang? Ann? Pagkakamali? Ginawa ninyong ganito si An-An? Pagkakamali pa rin ba ang tawag dyan? Inay, ako po ang anak ninyong inyong pinalaki ng buong puso. Yong, Ren, Narito po. ipakulong silang lahat. Mga tauhan, Inay, maaari kong ipaliwanag. Malaking pagkakamali lang yan. dalhin ninyo sila. Lahat sila, palayasin. Alis na kayo. Aray! An-An, tulong. May tao ba dyan? An-An, hindi ka magkakaproblema, sigurado ako. Tulong, may tao ba diyan? Bilisan nyo. Lumuhod ka. Narinig ko na ang panganay na anak na babae ng pamilya Jiang. Para lang makuha ang yaman, muntik na niyang ipapatay ang pangalawang anak na babae. Talagang masama ang ugali niya. Itong panganay na anak na babae ng Jiang. Talagang walang kwenta. Kanina lang. Muntik na niyang isaksak ng buhay sa krematorium. Tapos ngayon, ang namamahala sa pamilya Jiang, si Ginang Chin, ay bumalik na. Ngayon, ay para imbestigahan ang mga taong ito ng mabuti. Itong panganay na anak na babae ng Jiang. Palagi niya kaming inaapi. Buti nga ngayon, malalagot ka na. Pati itong si Goyang. Masama rin ang ugali. Huwag mo siyang pansinin na isa lang siyang magmamantika. Doon sa kanila, parang baboy ang trito. Sa mga tao, pinahihirapan. Hindi maganda ang palabas na ito. Tara na, umalis na tayo. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa inyo. Kung ang sasabihin ninyo ay hindi ako masisiyahan, ayon sa patakaran, putulin ang litid ng paa o ang kamay. Kayo ang pipili. Bakit hindi pa kayo magsalita? Ma, pakinggan mo muna ako. Akala ko talaga patay na si An-An. Kaya ko siya dinala sa krematorium. Ganoon ba? Bakit mo pinipigilan akong makita si An-An? Sabihin mo sa akin, patay na siya. Pero, bakit siya muling nabuhay? Sagutin mo ako. Dahil ba sa kanya? Matigas pa rin ang ulo mo. Tao, putulin muna ang dalawang kamay niya. Boss Chin, hindi ka namin niloloko, talaga. Noong panahong iyon, si Miss Ann ay talagang namatay na. Nakita naming lahat na namatay siya. Kaya namin siya dinala sa krematoryo para sunugin. Oo, ganoon nga. Ganoon nga. Nagsisinungaling pa rin kayo. Paano ka nakalabas? Nanay, hindi ko nahahayaang maloko ka pa ng mga taong ito. Mabuti? Ito ang mga taong nagpahirap sa akin ng ganito. An-An, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba tayo ay magkapatid na magkasundo? Paano mo ako masasabihan ng ganyan? Iniisip mo ba na ako, ang ate mo, ay hindi maalagaan ng maayos? Kasalanan ko? Paumanhin. Ganito na lang. Suntukin mo ako. Murahin mo ako. Pwede ba? Oo nga, iyong si Miss Ann. Ang aming si Miss Wanwan ay inalagaan ka ng ilang taon. Isang pagkakamali lang. Paano mo naman ipapataw ang malaking kasalanang ito sa kanya? Kay Miss Wanwan lang. Tama. Magkakapamilya kayo. Tumahimik ka. Tumahimik kayong lahat. Kayong ay isang grupo ng masasamang tao. Wala akong ganoong pamilya. Nanay, sa mga nakaraang taon, wala ka. Hindi mo alam. Si Jiang Wanwan ay patuloy na inaagaw ang mga shares ng kumpanya. Kaya nga ako ay ikinulong sa mental hospital na ito. Patuloy niya akong pinahihirapan. Walang tigil na pinapalo ako. Naapi ako. Pinagkakalat pa nila na ako ay isang baliw. Walang tumutulong sa akin at walang naniniwala sa akin. Lahat ng gustong tumulong sa akin ay pinapatay nila. Tuwing ako ay nakakatakas, nahuhuli nila ako. Sila ay mas lalo akong pinahihirapan. Tinuturukan nila ako. Binibigyan ako ng electroshock therapy. Nanay, masakit talaga. Mabuting anak, naghirap ka. Ako ang nanay na hindi ka na ipagtanggol. Kaya pinagdaanan mo ang hirap. Nanay, at yung noong araw aksidente sa eroplano ay si Jiang Wanwan din ang may kagagawan. Hindi ako. Noong nangyari sa'yo, gusto kong hanapin ka. Pero hindi ako makalabas. Hindi ako makatakas. Nanay, hindi ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Inay, alam kong nagkamali ako. Nagmamadali ako noon. Inay, talagang hindi ko naisip. Nasaktan kayo ni An-An. Inay, Jiang Wanwan, 20 taon,
Hindi ako naging masama sa iyo, di ba? Paano mo nagawa ito sa akin? At saan-an? Kahit ang alaga mong aso, alam magpasalamat. Pero ikaw, isang lobo lang. Jongren, Nandito. 5 saksak bawat isa. Gawin ayon sa patakaran. Boss Chin, Boss Chin, Boss Chin. Ipatawad mo ako, Boss Chin. Sasabihin ko lahat. Siya, si Jiang Wanwan, pinagawa sa amin ito. Sabi niya, pagkatapos ng trabaho, ibibigay sa amin perang hindi mauubos sa buong buhay. Nagsisinungaling ka. Ikaw talaga. Ikaw. Para sa kayamanan ng Jiang family, tinakot mo ako. Pinilit mo ako. Inay, nanunumpa ako sa langit. Talagang hindi ako. Walang kinalaman sa akin ang lahat ng ito. Magtiwala ka sa akin. Hoy, Ginoong Chin. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang sinungaling lang. Noon. Siya ang nag-utos sa amin na dayain ang flight ninyo. Ginoong Chin, pakiusap. Patawarin niyo na ako, Ginoong Chin. Hanggang ngayon, ayaw pa ring aminin, no? Kayong lahat, wala ni isang mabuti sa inyo. Jongren, isa-isa. Ako, aminado na ako. Hindi pwede. Hindi pwedeng ako lang ang aminin nila. Guyang, hindi ba't ikaw ang nagsabi na maganda si Miss Xian at perpektong paglaruan? Hindi ba? Aminin mo na. Oo. Matagal ka nang nahuhumaling kay Miss Xian. Sira ulo ka. Aminin mo na. Para matapos na ang paghihirap mo. Aminado na ako. Kayong mga ito ay walang awa. Huwag ninyong sisihin kung magiging walang habag ako. Boss Chin, mahilig ako sa pera, pero mas takot akong mawalan ng buhay. Si Jiang Wanwan ang may kagagawan. Siya ang nagpilit sa akin na gawin ito. Hindi ako makapagmatigas. Sabi ni Jiang Wanwan, kung susundin ko ang kanyang mga utos, bibigyan niya ako ng malaking halaga. Naging sakim ako, kaya sinunod ko siya. Katarantaduhan! Boss Chin, huwag kang maniwala sa kanya. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Sarili niyang desisyon iyon. Mabuti. Dahil umamin ka na, Jongren. Ipagpatuloy mo. Opo. Miss Xian, nakikiusap ako sa iyo. Ipagmakaawa mo ako. Alam mo naman, ginamit lang ako bilang kasangkapan. Miss Xian, nakikiusap ako. Ipagtanggol mo ako. Hindi kita patatawarin. At lalong hindi kita ipagmamakaawa. Pero, hindi talaga siya ang mastermind. Ipasa na lang natin siya sa pulis. Sige anak, susundin ko ang gusto mo. Salamat, Miss Xian. Nasira ang buhay ni An-An dahil sa inyo. Pero handa pa rin siyang gumawa ng mabuti sa masama. Kaya wala na akong sasabihin pa. Pwede kang makaligtas sa kamatayan, pero hindi sa parusa. Baliin ang 2 binti niya, tapos itapon siya. Jiang Wanwan, ikaw naman ang susunod. Nanay, alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko na ang mali ko. Pakiusap, tingnan mo na lang ang pag-aalaga mo sa akin. At patawarin mo ulit ako. Chairman Chin, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Ikaw ay mabait at mapagpatawad. Pabayaan mo na lang kami. Jongren, Narito. Chin Meihua, kung ganyan ang trato mo sa akin, huwag kang magtaka kung gaganti ako. hindi na makapagpanggap, Jiang Wanwan. Hin Meihua, bakit wala ka sa labas? Bakit wala ka pa? Ang kumpanya sa akin, lumalago. Malapit ko na makuha ang kumpanya. Bakit ka biglang bumalik? Jiang Wanwan, ulitin mo. Jiang Wanwan, nanay, sa mga nakaraang taon, tinuring kanya na sariling anak. Walang kahit anong pagkukulang. Nakakapangilabot ka talaga. Tinuring na sariling anak? Anong meron? Ako'y isang ampon lang, peke na mayaman. Kapag bumalik ka lang, ang buong kumpanya ay sa iyo. Ako? Magiging katulong ko lang. Bakit? Tanging ako lang ang karapat-dapat magmana. Nagsasabi ka ng ganito. Hindi ba nakakatawa? Sa paningin mo, pera at kapangyarihan lang. Ang nanay? Ano ang pagmamahal niya sa iyo? Kasalanan niya. Napakabulag ko na pinanatili ka sa Jiang. Inalaga ng matagal. Chin Meihua, hindi mo na kailangan magsalita. Oo, inaamin ko. Gusto kong saktan Jiang Xian, pero ano ang meron? Ang shares ng kumpanya ay nasa akin na. Anong gusto mong gawin? Wala akong pakialam. Jiang Wanwan, alam mo ba ang sinasabi mo? Chin Meihua, ayaw mo pa bang sumuko?
Simula ngayon, ang kumpanyang ito ay akin na, si Jiang Wanwan. Mula nang magkaroon ka ng aksidente sa eroplano at maging isang halamang tao, mula nang ipadala ko si Jiang Xian sa mental hospital, kayo ay wala nang karapatang magmana ng kumpanya. Tanging ako, ang Peking Heiress. Kapag dumating na ang panahon, ako na ang automatikong magmamana ng kumpanya. Kaya ang kumpanya mo ay akin na. Ang mental hospital na ito ay akin na. At lahat ng iyong mga resources ay akin na lahat. Jiang Wanwan, nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Kaya gusto kong malaman ng lahat ng narito na ang halimbawa ng pagmamaltrato sa iyo. Sa buong Jushan Mental Hospital na ito, sino ang hindi nanakit sa iyo? Jiang Xian, ikaw ba? Qin Meihua, kaya mo bang gantihan silang lahat? Jiang Wanwan, ang tigas talaga ng ulo mo. Baliktad ang katotohanan. Ano ba ang kinakatakot ninyo? Si Qin Meihua, ilang tao lang ang nasa paligid niya. At dito sa mental hospital, sa loob at labas, tayo ang mga tao. Natatakot pa ba kayong hindi siya mahuli? Kung paano niya ako tratuhin ngayon, sa hinaharap ay lalo lang niyang pag-iinitan kayo. Jiang Wanwan, akala mo ba sa ganito, makokontrol mo na ang kumpanya? Sasabihin ko sa iyo, panaginip lang iyan? Ngayon, hindi na ikaw ang masusunod. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Sa mental hospital, kung paano ninyo tratuhin si Jiang Xian. Anong ginawa ninyo kay An-An? Huwag kang magsalita. Huwag. Kung ganoon, hayaan mo akong sabihin ng mabuti sa'yo. Pagkatapos mong maging gulay ang anak mo ay ipinasok ko sa mental hospital. Naging daga siya. Lahat na lang ay umaapi sa kanya. Hindi mo alam, di ba? Araw-araw siya ay sinasaktan ng kuryente, tinutusok ng karayom, at binubugbog. Kapag sumuway lang ng kaunti, huhulihin siya, dahan-dahang pahihirapan, para lalo siyang magmukhang baliw. Si Zhu Yi ay araw-araw ikinukulong siya sa isolation room. Tinusok ng karayom. Sa madilim na maliit na silid. Tinutusok ng daan-daang beses. Ano sa palagay mo? Magiging maayos ba ang isip niya? Ang iyong mabait at magandang anak sa mental hospital ay ginawang upuan. Tumigil ka. Huwag kang magsalita. At siya, gusto niyang pinapakain si Jiang Xian ng pagkain ng baboy. Kapag isinuka niya, pinapakain ulit siya nito. Walang natitira. Tumigil ka. Kayong mga masasamang tao. Marami pang iba. Ang pinakakawili-wili ay si Guyang. Kung hindi dahil kay Guyang na kumuha ng Peking Mental Health Certificate para sa akin, wala talaga akong magagawa kay Jiang Xian. Tumigil ka. Hindi kayo makakatakas sa kapahamakan. Alam na ni Qin Meihua ang katotohanan. Sa tingin mo, papatawad ba siya sa kahit isa sa atin? Sasabihin ko sa'yo, wala sa inyo ang makakatakas. Una, patayin siya. Kapag namatay siya sa harap natin, walang maghahabol sa atin. Tama. Sa huli, pare-pareho lang ang kapalaran. Subukan na lang natin. Kapag namatay siya, ang mga pangyayari ngayon, walang makakaalam. Ano ang ginagawa ninyo? Siya ang chairman ng kumpanya. Siya ang pinakamayaman sa buong bansa. Nagre-rebelde ba kayo? Ang makakalabas sa pintong ito, tatawag na chairman. Mas mabuti pang pag-isipan ninyo. Paano kayo makalabas ng buhay? Jiang Wanwan, bakit mo naiisip na makokontrol mo pa ako? Hindi mo ba iniisip na ikaw pa rin ang makapangyarihang pinakamayaman sa bansa? Kahit hindi ako ang chairman, ngayong araw, hindi ko kayo palalampasin, kahit isa sa inyo. Qin Meihua, wala kang ibinibigay na pagkakataon para mabuhay. Huwag mong sisihin ang magiging kalagayan namin. Kung hindi ka magiging mabuti, hindi rin kami magiging mabuti. Tama. Ngayong araw, hindi ka talaga makakalabas ng buhay. Mga walang alam. Kung kayo mismo ang naghahanap ng gulo, bibigyan ko kayo nito, Jongren. Narito. Huwag kayong gagalaw. Tigilan ninyo yan. An-An, Sagipin mo ako. Nanay, sagipin mo si nanay. Qin Meihua, pinapayuhan kitang huwag gumawa ng anuman. Nasa akin ngayon si Jiang Xian. Lumuhod ka! pakawalan mo agad si An-An. Kapag nasaktan siya, hindi ko kayo patatawarin. Umarap ka pa sa amin. Nasa amin ang anak mo ngayon. Lumuhod ka ngayon din. Sampalin mo ang sarili mo ng 10 beses. Mga gago kayo? Pinapayuhan ko kayong huwag gumalaw. Ang nasa loob nito ay cyanide. Isang patak lang nito. Agad-agad kang mamamatay. Kung gagalaw ka, siya rin ay mamamatay. Jiang Wanwan, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto ko lang namang maayos na magmana ng kumpanya. Ikaw,
Bigla kang sumulpot at naging banta sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, siya ay mabubuhay pa ng ilang taon. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, pero okay lang. Ngayon, ako mismo ang lulutas sa problemang ito. Tia. Basta, pakawalan mo lang si An-An. Ako ang magiging hostage ninyo. Shin Mei-hua, akala mo ba tanga ako? Kahit papaano, naging anak kita sa loob ng napakaraming taon. Napakalalim ng iniisip mo. Kaya, sinasabi ko sa'yo, kailangan nasa akin si Jiang Xian. Pakawalan mo lang si An-An. Anong sinabi mo? Gagawin ko ang lahat. Ang dating pinakamayaman sa buong bansa, ngayon ay naging kaibigan ko na. Nakakatuwa talaga. Maaari kong ibigay sa iyo ang kumpanya. Basta pakawalan mo lang si An-An. Sasang-ayon ako sa kahit anong sabihin mo. Presidente Chin, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang sitwasyon? Presidente King, tinatakot tayo nila. Kung magpapatuloy pa tayo ng away, baka masaktan si Miss An-An. Ikaw ay diyosa ng negosyo. Ano naman ang magagawa mo? Ngayon, nasa poder mo na rin at nahulog sa aming mga kamay. Wala kang magagawa kundi sumunod sa amin. Nanay, anong sabi mo? Kung pipilayan ko ang mga kamay at paa mo ngayon, anong magagawa mo? Shin Mei-hua, matagal na kitang ayaw. Sasaktan kita. Tumigil ka! Shin Mei-hua, nakalimutan mo na ba na nasa akin si Jiang Xian? Nanay, huwag mo akong intindihin. Ginagamit nila ako para pagbantaan ka. Ipinapahamak ka nila. Nanay, umalis ka na. An-An. Malis ka na. Oy, hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin kayong mag-ina. Mukhang gusto mong mapahamak ng mas mabilis. Pakinggan mo, Shin Mei-hua. Kung makikipaglaban ka pa, itong karayom, ipapasok ko ng buo sa kanya. Wag. Nasaktan kita. Aray, Ang babae mo, An-An. An-An. Okay ka lang ba? nanay. Hindi na ako maghihiganti. Basta buhay ka. Ligtas at maayos ka. Wala na akong hihilingin. Sinira ka nila ng ganito. Hindi ko sila palalampasin ng basta-basta. Pero, nanay, Walang pero-pero. Naghirap ako ng husto para mahanap ka. Kasalanan ko, hindi kita naalagaan ng maayos. Kaya nila ginawa ito sa'yo. Hindi pa ako tapos sa kanila. Siya. Nasugatan siya. Ano pang hinihintay mo? Gusto mong hintayin siya ng mag-isa at patayin tayong lahat? Kumilos ka na. Huwag kayong gumalaw. Walang kwenta ka. Kaming dalawa. Hindi kayang talunin siyang mag-isa. Masyado ninyo akong minaliit. Ako at si Boss Chin sa gitna ng mga pagsubok at panganib. Ilang taon nang nagdadaan sa buhay at kamatayan. Hindi tulad ninyong mga walang silbi, ang makakapantay. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Hulihin silang lahat. Teka. An-An, okay ka lang ba? nanay, okay lang ako. Nangahas kayong gamitin ang anak ko para takutin ako. Ngayon, ano pa ang gusto mong sabihin? Sa akin, hindi kami nakakilala sa tunay mong katauhan. Patawad mo kami. Sir Chin, si Jiang Wanwan ang nagudyok sa akin. Wala akong kinalaman. Sir Chin, patawad mo ako. Sir Chin, hindi rin ako masyadong nakialam. Magpakita ka ng habag. Patawad mo kami. Ngayon lang kayo nagmakaawa. Noong pinahirapan ninyo ang anak ko, naisip ba ninyo ang mangyayari ngayon? Si Jiang Wanwan ang dahilan. Noon, sinabi niya, na si Miss Xian ay tanga, kahit ano'y kinakain. Hindi lumaban sa pambubugbog. Madali kontrolin. Maari akong maging testigo. Si Jiang Wanwan ang may kasalanan. Sila ang nanakit sa Miss Xian. Maari akong magbigay ng ebidensya. Patawad mo ako. Patawad mo ako. Patawad kayo? Panaginip lang ninyo. Ginawan ninyo ng kahihiyan ng anak ko. Dapat kayong magbayad. Ikaw, lalaki. Ikaw ang gumawa ng lahat ng kasamaan. Ngayon, ipapasa mo ang sisi sa akin lang? Papatay ko kayo. Gumawa ka ng napakaraming kasamaan. Hindi mo kayang aminin. Huwag kang magsinungaling. Ikaw ang nag-udyok sa lahat. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa. Ikaw. Tumahimik kayong lahat. Ngayong araw, wala sa inyong dalawa ang aking palalampasin. Inay, alam kong nagkamali ako. Ako naman ang tunay mong anak. Ako pa ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. Mag-aalaga sa akin? Karapat-dapat ka ba? Chin, Jiang Wanwan. Dahil anak mo siya, nagwawala siya ng walang kontrol. Siya ang punot dulo ng lahat. Tama. Siya talaga. Siya ang gumawa kay Binibining Xian ng husto. Mas mabuti pang mamatay.
Gusto pa niyang agawin ang shares ni Binibining Xian sa kumpanya. Siya ang pinakamasama. Pwe? Tama. Sa tuwing ilalagay niya si Binibining Xian sa silid ng electroshock therapy. Tumahimik kayo! Si Binibining Xian sa loob ng electroshock room, ang sakit-sakit ng mga hiyaw niya. Paglabas, punong-puno ng sugat ang katawan. Jiang Wanwan, ang kumpanya maibibigay ko sa'yo. Pero bakit kailangan mong gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan para pahirapan ang anak ko? Ano pa bang magagawa ko? Habang buhay pa si Jiang Xian at normal na tao siya, wala akong paraan para magmana ng kumpanya. Oh, naamin ko, madumi ang mga paraan ko. Pero anong ginawa ko sa kanya sa mahabang panahon? Hindi ba't buhay na buhay pa rin siya? Hindi ba? Jiang Wanwan, buhay na buhay ako. Kapag inaatake ako, nasa gitna ako ng kalsada. Tinatawag na baliw ng mga tao. Nagmamakaawa ako sa inyo para hindi ako masaktan. Sabihin mo sa akin, yan ba ang buhay na buhay para sa'yo? Kung ganoon, bakit hindi mo subukan mabuhay ng ganyan? Siyempre, kasalanan niya ang lahat. Lahat ito, dahil sa kanya. Kung ibinigay mo na lang sa akin ang kumpanya noon pa, hindi sana nangyari ang mga problemang ito. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan. Bakit ka pa bumalik sa pamilya, Jiang? Nagkataon lang na nakita mo akong naglalagay ng bomba sa eroplano ni Mama, hindi ba? Anak ko. Mama, alam ko na ang mali ko. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Ang sinumang sakta ng pamilya ko, dapat magbayad. Dongren, Narito. Mama, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa'yo. Ipatawad mo na ako, ha? gawin mo na. Aray! Ipatawad mo na ako! Wag. Huwag mong saktan. Tita Lan, Anong gagawin ninyo sa chairman? Bitawan mo siya. tulungan mo ako, Tita Lan. Tulungan mo ako. Mabilis. Bitawan mo. Hindi mo ba naiintindihan? Zenglan. Si Ji Chin po yun. Dati po siyang katulong sa bahay ninyo. Ngayon, naging vice president na siya ng kumpanya. Ano bang kaya niyang gawin? Paano siya naging vice president? May kakaiba dito. Kayong mga walang modo. Naglakas loob kayong sakta ng chairman? Mga tauhan. Putulin ninyo ang kamay niya. Ang lakas ng loob mo, Vice President Zheng. Ay, si Ji Jong pala to. Ang mga tauhan mo. Walang alam sa tamang asal. Hayaan mo ako. Parusahan ng mabuti ang mga to. Mula sa isang katulong, naging vice president. Wala siyang respeto sa kahit sino. Ngayon, si Miss Wanwan na ang may hawak ng kumpanya. Maliban kay Miss Wanwan, wala akong pakialam sa iba. Paano kung si Ji Chin? Wala ka ring pakialam sa kanya? Jikin? Hindi ba't wala na si Jikin? Oh? Sino ang nagsabing wala na ako? Paano mo ako nakita na buhay pa? Nagulat kayo, ano? Tita Lan, tumigil ka na. Presidente Chin, ang pagdating ninyo, anong ginagawa mo dito sa bahay ng mga loko? Ang babaeng ito, paano nakalabas? Nandito ako para bisitahin ang aking anak na babae. Ako nga ang dapat magtanong sa iyo. Anong ginagawa mo dito? Presidente Chin, kailangan mong mag-ingat. Ang kalagayan ni Miss Xian, lalong lumala kamakailan. Kung magwala siya, tayong lahat ay magdurusahan. Ko ay narito para ayusin ang mga natitirang gawain. Ihahatid ko muna kayo sa inyong tahanan at maghahanap ng mag-aalaga sa inyo ng maayos. Ano ka ba? At mangahas na magpasya para kay Presidente Qin. Si Anan, paano mo siya pakikitunguhan? Siyempre, mananatili siya para ipagpatuloy ang paggamot. Kung gumaling si Miss Anan, para sa ating lahat, ay mabuti. Paano kung hindi ako sumang-ayon? President Chin, huwag mo po akong pahirapan. At saka, ang kumpanya ngayon, hindi ikaw ang nagdedesisyon. Babae ka? President Chin, dapat alam mo ang lugar mo kapag nagretiro ka. Ang kumpanya ngayon, si Miss Wanwan, ang namamahala ngayon. President Chin, kung hindi ka tutol, ako na ang tutulong sa paglipat mo. Inahamon mo ako? Isang mapagpanggap. President Chin, akala mo pa ba na makakapangyari pa ng dati? Na makakapanghimasok pa? Sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng shares ng kumpanya ngayon nasa kamay ni Miss Wanwan. Ano ang ipaglalaban mo sa kanya? Kung hindi sa pag-alala sa tulong mo na malaki ang naitulong mo sa akin, matagal na sana akong naghanap ng tao para ibagsak ka. Si Alan, iuwi mo na muna ako. Si Chin Mei Hua ay hindi madaling kalaban. Huwag natin siyang direktang kalaban. Wanwan, anong kinakatakutan mo? Ngayon,
ikaw ang pinakamayaman. Ngayon, ikaw na ang pinakamayaman. At saka, marami tayong tao dito. Wanwan, isipin mo, kung hahayaan mo siyang umalis ngayon at bumalik sa kumpanya, ang daming matatagal ng empleyado doon, matapat na mga tauhan niya yon. Kapag kailangan mo na siyang harapin, mahihirapan ka na. Tama. 3 lang sila ngayon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Simple lang. Paaresto muna natin siya at ikulong sa lumang bahay. Pagkatapos, humanap tayo ng dahilan para ipasok siya sa mental hospital. Sabihin natin sa publiko na nabaliw na siya. Kahit magreklamo pa ang iba, hindi nito maaapektuhan ang posisyon mo sa kumpanya. Salamat, Lan. Magkamag-anak tayo. Huwag mong sabihing salamat. Presidente Chin, narinig mo na. Kung marunong kang umintindi, sumama ka na ng maayos sa akin. Bibigyan pa kita ng magandang buhay sa lumang bahay. At tungkol naman kay Xian, huwag kang mag-alala. Maghanap ako ng ilang doktor para alagaan siya ng mabuti. Nanay, ayoko nang manatili dito. An, gusto mong umalis? Sasamahan kita ni nanay. Inang Chin, akala mo pa rin ngayon na kaya mo ngayon makakaalis? Bukhang, gusto mong makipagsagupa sa akin? Anong sagupa-sagupa? Nag-aalala lang kami. Ginang Chin, hindi maganda ang pakiramdam mo. Dumating kami para protektahan ka. Huwag mo kaming pagkakamalian. Vice Presidente Jeng, sayang lang ang oras sa kanya. Itali na lang natin siya. Tama ka rin. Jeng Lan, noong una, hindi ba mabuti si nanay sa iyo? Bakit ka tumutulong sa masama? Binibining Xian ngayon, hindi maganda ang pakiramdam mo. Kailangan mong mag-ingat sa pagsasalita. Kung iisipin ng doktor lumala ang sakit mo, dagdagan nila ang gamot mo. Ang nangyari noong nasa mental hospital ako. Alam mo pala ito? Alam niyo ba kung sino ang hinaharap ninyo? Lumayo kayong lahat. Ano pa ba ang ipinagmamalaki ninyo? Ang kumpanya ay nasa pamamahala ni Ms. Wanwan ngayon. Ang lahat ng sahod at bonus ng kumpanya ay nasa desisyon ni Ms. Wanwan. Ano ang maipagmamalaki ninyo sa kanya? Yang Wanwan, hindi mo ba iniisip na dahil hawak mo ang shares ng kumpanya ay wala akong magagawa sa iyo? Ano pa bang magagawa mo? Kung may magagawa ka sa mga nakaraang taon, hindi ka sana nagtago at hindi nagpakita. Hinahanap mo ang 3? Hindi pa tamang panahon. Marami sila. Kung haharapin sila ngayon, talagang mapapahamak tayo. Miss Chin, pero ganito ang paghamak niya sa inyo at sa binibini. Gusto kong malaman sa lawang ito kung gaano karaming isda ang nagtatago. Miss Chin, iba na ang panahon ngayon. Kung ako ang nasa lugar mo, ay sumunod lang at magbitiw. Kung talagang maghaharap, hindi mo alam kung sino ang mapapahamak. Nagbabanta ka sa akin? Ang Chin Mei Hua ngayon wala ng lakas. Nasa akin na ang lahat ng shares ng kumpanya. Wala siyang anuman. Ano pa ba ang kinakatakutan ko? Ano pang hinihintay ninyo? Kunin ninyo si Jiang Xian para sa akin. An-an? Ikaw na babae, naglakas ka pa ng loob na sumagot ng pabalang kay Miss Wanwan. Tama, si Miss Wanwan ay hawak na ang lahat ng shares ng kumpanya. Ikaw na inaamang ito, pagbalik mo, wala ka nang magagawa kundi panoorin ang anak mong inaapi. Ngayon ka lang nag-alala? Akala ko ba, kalmado ka kanina? Nagkukunwari ka lang pala? Yang Lan, sasabihin ko sa iyo, pakawalan mo si Anan. Kapag nasaktan mo siya kahit konti, isasama kita sa kanyang libing. Chin Mei Hua, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon? Sa lugar na ito, ang may kontrol ay ako, hindi ikaw. Ikaw na babae? Presidente Chin, pinapayuhan kita na huwag makisalamuha sa mga baliw. Kung hindi, iisipin ng lahat na baliw ka rin. Ha ha ha. Yang Lan. Yang Wanwan, ano ang balak mo? Kanina yang yabang mo, diba? Lumuhod ka? Huwag kang gumalaw. Huwag mong saktan si An-an. Yang Wanwan, baliw ka! Nanay, huwag mo akong pakialaman. Wala akong pasensya ngayon. Magbibilang ako pabalik mula 3. Huwag kang gumalaw. Luluhod ako. Alam mo kung ano ang gusto ko. Sampalin mo ang sarili mo. Nanay, huwag! Hindi. Huwag kang gumalaw. Sasampalin ko ang sarili ko. Hahaha! Ang hina ng boses mo. Narinig ninyo ba? Ako rin? Hindi ko narinig. Oskin, gutom ka ba? Ayaw mo pa ring manampal sa sarili mo? Narinig mo? Ulitin mo. Boss Chin talaga. Sa sarili. Ang tindi. Tingnan ninyo lahat. Si Boss Kin na palaging mayabang,
Ngayon ay lumuluhod sa harap ko at nananampal sa sarili. Jiang Wanwan, ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. Pakawalan mo si An-An. Ano? Nagsalita ba ako kanina? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, niloloko ka lang. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Babae ka lang. Anong karapatan mo para makipag-usap sa akin tungkol sa katapatan? Ngayon, si Wanwan ang chairman ng kumpanya. Wala ka ng anuman ngayon. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa kanya? Jiang Wanwan, papatayin kita. Boss Ken, Ano? Ngayon, si Miss Xian at si Boss Chin ay nasa poder ko. Subukan ninyo akong saktan. Bugbugin ninyo! Basta't may hininga pa siya. Jiang Wanwan, huwag mo na siyang bugbugin. Nakikiusap ako, huwag mo na siyang bugbugin. Tira ulo ka lang. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Kumpara kay Boss Chin na nasa tuktok, mas gusto ko ang itsura mo ngayon. Habang mas lumalaban ka, lalo akong nasasabik. Sige, bugbugin ng malakas. Boss Ken, kumilos ka! Kumilos ka! An-An, ipaghihiganti ka ng nanay mo. Anong ginagawa mo? Sino ang nakakaalam kung anong kalokohan ang ginagawa niya? Sa tagal ko sa kumpanya, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na tumulong sa mag-ina. Hindi na ako mapigilang tumawa. Nakakatawa talaga. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Tingnan natin kung sino pa ang gustong tumulong sa iyo. Magsisisi kayo. Gusto kong makita kung sino pa ang tutulong sa inyo. An-An, ipaghihiganti kita ni nanay. Hindi maganda. May panganib si Boss Chin. Ito ang utos ng pagtitipon. Kailangan ako ni Boss Chin. Paano? Akala mo ba, paglabas ng cellphone mo, aksyon na agad? Ang tagal na naming naghintay. Sa wakas, may darating bang tutulong sa'yo? Oo nga, wala man lang tao. Kaya mo ba talaga? Mabuting tao. Ang tagal na, hindi pa rin dumarating. Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Nanay, hindi mo naman talaga. Niloloko mo sila, di ba? An-An, hindi ka rin naniniwala kay nanay? Nanay, naniniwala ako sa iyo magpakailanman. Sige, kaya maghintay tayo sandali. Kaya, dilatan ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyo ng mabuti. Huwag kayong magyabang. Wala sa inyo ang makakatakas. Magdudusa kayo sa ginawa ninyo ngayong araw. Magbabayad kayo. Tingnan natin. Hanggang kailan ka pa magmamatigas? Dito mismo kita papatayin. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Wala, di ba? Nasaan na ang kayabangan mo kanina? Miss Wanwan, nagkamali ako sa sinabi ko ngayon. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ayusin kita mamaya. Tigilan ninyo yan. Huwag ninyong saktan si President Chin at ang binibini. Ikaw, isa ka lang assistant ni Chin Mei Hua. Wala kang karapatang sumagot sa akin. Ano pang hinihintay ninyo? Sige na, atakihin sila. Gusto kong makita kung sino ang makakapigil sa akin ngayon. Ano ang gusto ninyong gawin? Jiang Wanwan, ang babae mong ito. Lahat kayo ay pupunta sa impyerno. Baliw ka! Tumahimik ka! Wag! Nasa bingit ka na ng kamatayan? Nagpapanggap ka pa? Nawalan ka na ng grupo. Ano ka ngayon? Renglan, gagantihan kita, sigurado ako. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Paano mo ako gagantihan? Mga tauhan, putulin ninyo ang mga litid ng kanyang mga kamay at paa. Sino ang maglakas loob? Sino ang may lakas ng loob? Sinabi sa akin ni Gaula Oda ang tungkol sa chairman. May nangyari. Pinapanta ako agad dito. Hindi ko inaasahan na totoong may nangyari. Si Yudun ay tao ni Gaula Oda. Baka si Chin Mei Hua ang naghanap sa kanya. Ang laki ng mga apog ninyo. Hinahamak ninyo ang chairman ng ganito? Ang mga shares ng kumpanya ngayon ay nasa pangalan ni Jiang Wanwan. Ang chairman na sinasabi ni Gaula Oda, tiyak na siya. Yudun, bakit ngayon ka lang dumating? Si Jiang Wanwan, ang ginawa niya sa chairman.
Zongren, gusto mo bang mamatay? Ang pangalan ni Chairman Jiang ay hindi mo dapat tawagin ng direkta. Yudun, siguraduhin mo talaga. Malaman mo kung ano ang ginagawa mo. Zongren, malapit na ang kamatayan mo. Hindi ka pa nagbabago? Iniutos na ni Boss Gao ang mga tulisang nang ahas na manakit sa chairman. Walang sino man ang makakaligtas. Ha ha ha! Chin Mei Hua, narinig mo? Kahit Boss Gao, sumusuporta sa 1-1. Maghintay kayo ng mahinahon sa inyong kamatayan. Ma'am, kung kahit Uncle Gao sumusuporta sa Jiang 1-1, ano gagawin natin? An, huwag kang mag-alala. Hindi magtataksil sa akin ang Uncle Gao mo. Yudun, no? Sigurado ka bang si Gao Wenqiang ang nag-utos sa'yo na tulungan si Jiang 1-1? Ano ka ba? Yudun, buksan mo ang mata mo at tingnan. Siya ang chairman ng kumpanya, ang pinakamayaman sa buong bansa, Chin Mei Hua, Chairman Chin. Haha, sinasabi mo, siya ang Chairman Chin. Tama, Hahaha. naghahanap ka ng pagkamatay. Sa tingin ko, ikaw ang naghahanap ng pagkamatay. Ginang Diang. Pero siya ang anak na babae ni Chairman Chin. Posible bang sasaktan pa ang sarili niyang ina? Sa tingin ko, naghanap ka lang ng taong lalapastangan. Ang tanga nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala si Chin Mei Hua. Sakto sa gusto ko yan. Tama kayong mga walang takot. Nangahas kayong gumamit ng ganyang hamak na pag-arte para lokohin ang lahat. Anak mula ngayon, hindi na siya. Ang bahay sira ulo na ito ay pag-aari ng pamilya Jiang. Mga gago kayo, nangahas kayong magkagulo rito. Kuya Yu, kailangan mong ipagtanggol kami. Ngayong nandito na ako, ang sino mang manggahas na magkagulo rito ay magbabayad. Mga walang pakundangan, nang ahas kayong magkagulo rito at sakta ng aming chairman. Ilan ba ang buhay ninyo? Yudun, ngayon, kung gagalaw ka sa President Chin, kahit isang buhok, darating na Gao Wenqiang. Tiyak na hindi ka palalampasin. Pero ikaw lang ang naghanap ng ilang aktor. Lang, ako ang nagayos sa kanila. Gao Lao dahil magpapuri lang sa gawa ko. Sa ilalim ng Gao Wenqiang, paano may tao kang ganito? Taong tanga. Sabi ko, ikaw itong peke, hindi talaga mag-iisip ng sarili mo. Bilang President Chin, ba? Ano peke ako mismo ang Chin Mei Hua? Oy, Yu, huwag kang maloko ng ito, ng pag-arte ng cutie. Kapag dumating ang Gao Wenqiang, malalaman mo ako kung ako ay totoo o hindi. Jiang 1-1 Zhenglan. Huyang, inyong mga, ang bagay na nagdulot ng pinsala sa aking hindi pa tapos. Ikaw peke, ang lakas ng loob mo. Gusto mong mamatay, tutulungan ko. Sigurado ka talagang makikipag-away sa akin. Makipag-away, ba? Ano ang iyo? Nakakapang-ahas na manakot ako. Alam ng Gao Wenqiang. Ganito ka ba nakikipag-usap sa akin? Peke ka, wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng amo. Pakikinggan mo. Ngayon, si Chairman Jiang. Ako si Yudon, ipagtatanggol ko siya. Subukan mong galawin siya. At higit pa, naglakas loob kang magpanggap bilang chairman. Patay ka na. Si Yudun na ito ay nasa ilalim ni Boss Gao. Matapang na tauhan, magaling makipaglaban. Tapos na kayo. Tama. Kayo, maghintay na lang kayo ng kamatayan ng mahinahon. Ang nanay ko ay si Chin Mei Hua. Hindi siya nagpapanggap. Ako ang anak niyang babae, si Jiang Xian. Kaya kong patunayan. Ha. Naghanap ka pa ng baliw para tumstigo para sa'yo. Haha, iniisip mo ba akong tanga? Hindi baliw si An. Wala rin akong kailangan na pumunta at patunayan sa iyo kung sino ako. Gusto ko lang sabihin sa iyo, kung hindi ka pa aalis, maghintay ka hanggang dumating si Gao Wenqiang. Matatapos na ang buhay mo. Sandali na lang. Pagdating ni Gao Wenqiang, tapos na ang buhay mo. Gago ka. Ang lakas ng loob mong insultuhin ang aming chairman. Ngayong araw na ito, papatayin kita. Kung hindi ako tatawaging Jong. Mga walang alam sa mundo mga tao. Matapang pa rin kayong sumagot? Oo nga, ang lalakas ng loob ng mga ito. Sa tingin ko, talagang hindi ka nila pinapansin. Tama ka, Aray. Kuya Yu, hinahamak ka nila. Ibig sabihin, hinahamak nila si Boss Gao. Dapat silang pagmultahin ng husto. Sige. Hindi lang kayo nagpapanggap na chairman. At second yung miss, nang ahas pa kayong manlay. Kay Boss Gao, kung gusto ninyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Sugurin sila. Sandali. Yudon, talagang wala kang utak. Ano man ang sabihin nila, naniniwala ka agad. Kung ngayong araw na ito maglakas loob kang hawakan kahit isang buhok ng chairman, pagdating ni Gao Wenqiang, ikaw ang una niyang papatayin. Hindi na pwedeng patagalin pa ito. Kailangang gawin ni Yudun na mapatay si Chin Mei Hua. Baka magbago pa ang lahat.
di gawin mo na. Hoy, Yudun, huwag kang matakot sa kanila. Kung siya nga talaga si Boss Chin, bakit niya sasaktan ang sarili niyang anak? Si Miss Jiang? Tama. Hoy, mga peke silang chairman. Karapat dapat silang mamatay. Ano pang iniisip mo? Sige na, atakihin mo na. Hindi totoo yan. Siya talaga ang nanay ko, si Chin Mei Hua, ang pinakamayaman sa buong bansa. Ako ang anak niya, si Jiang Xian. Kaya kong patunayan. Ikaw, sira ulo, manahimik ka nga. Sino ang maniniwala sa isang baliw? Tama. Sa tingin ko, kayong tatlo ay mga baliw. Dapat kayong ikulong at disiplinahin ng husto. Mahigit 10 taon na akong kasama ni Boss Gao. Akala nyo ba yung ganyang hamak na pagganap ay maluloko ako? Yudun, napakaloko mong bulag at pipi, binabalaan kita. Ngayon, kung gagalawin mo si Boss Chin, dumating na si Gao Wenchang. Pupulbusin ka niya at ipapakain sa isda. Matigas ang ulo. Ngayon din, sarili kong kamay ang magpapaalis sa inyo. Nakatayo ako rito ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob gumalaw. Naku, tigil na ang usapan. Sugod na. So good. So good. Tumigil kayong lahat. Boss, Ito sina Yunlong at Lin Feng, ang mga nakatatanda rito. Paano sila nagkakasama-sama rito? Bakit ang daming mga boss? Lahat ay nagtipon sa ating Jiushan Mental Hospital. Sumaludo kay Chairman Chin. siya. Si Chairman Chin nga talaga. Chairman Chin, ako ang bulag. Ako ang hindi nakakilala sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin ninyo ako, Chairman Chin. Gao Wenchiang, tanong ko sa iyo. Ang aking anak na babae na si An, bakit siya ipinasok sa mental hospital? Ginoong Chin, ang mga bagay tungkol kay Binibining Xian ay palaging inaasikaso ni Binibining Wanwan. Talagang hindi namin alam. Ngayon lang kayo marunong magsisi? Nang si An ay pinagbintangan ni Jiang Wanwan na baliw at ipinasok sa mental hospital, nakulong at pinahirapan. Ano ba ang ginagawa ninyong mga walang kwenta? Ganito ba ang pamamahala ninyo sa grupo? Ako po ay nagkakamali. Parusahan ninyo po ako, Ginoong Chin. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Hindi ko na kailangang turuan pa kayo nito, di ba? Nauunawaan ko po. Lahat ng mga umapi kay Binibining Xian ay magbabayad. Sinisiguro ko sa inyo, walang makakatakas. Gapusin silang lahat. Kayong mga masasamang umapi kay An, gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Ginoong Chin, ipatawad ninyo po ako, Ginoong Chin. Ginoong Chin, talagang wala po akong alam. Nadaya rin po ako. Ipatawad mo na ako. Patatawarin kayo? Kung gayon, ang hirap na dinanas ni An ay para sa wala na lang. Gao Wenchiang. Narito po ako. Ngayong araw, lahat ng tumatangkilik at umapi kay An ay dalhin ninyo palayo. Papanagutin ko sila hanggang sa huling araw ng buhay nila. Aray, Ginoong Chin, kahabagan naman po. Ginoong Chin, ipatawad mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Aray, Binibining Xian. Nakikiusap ako ipagkaloob ninyo ang buhay ng asong ito. Binibining Xian, nakikiusap ako sa inyo. Talagang hindi ko kayo patatawarin. Talagang hindi. Siya iyon. Tama, siya iyon. Siya ang nag-udyok sa amin. Siya, naiinggit siya kay Miss Xian. Kaya niya kami pinagawa nito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ikaw talaga, para lang masiyahan ang sarili mo sa abnormal mong pag-iisip. Kaya mo pinahirapan si An. Lahat ito ay ideya mo. Anong kinalaman ko diyan? Ikaw, lahat ng ito ay ginawa mo. At ikaw rin. Ikaw rin ang nagdala kay Miss Xian. Dito sa mental hospital. Ikaw ang mastermind. At saka, ang aksidente mo noon. Lahat iyon ay plano niya. Zhenglan, palang lahat pala. Ikaw talaga ang salarin. Manager Chin, inaamin ko ang kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Maging mabait ka sana. Patawarin mo ako at si Wanwan. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Zhenglan, mahigit 20 taon na. Nagkait ba ako sa iyo ng anuman? Malaki o maliit na bagay sa bahay? Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo sinaktan ang buong pamilya ko? Inoong Chin, kasalanan ko po ang lahat. Ako lang ang may kasalanan. Wala itong kinalaman sa iba. Noon pa man, pakiramdam ko may mali sa kanya. Isang katulong lang siya. Kahit pa si Ginoong Chin ang magbigay sa kanya ng mas mataas na sahod. Hindi pa rin sasapat yon para sa mga mamahaling bag at alahas niya. Jiang Wanwan, ang pera niya, saan ba talaga nanggaling? Nanay, alam kong nagkamali ako. Handang-handa akong magdusa. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi. Kasalanan ko ang lahat. Kung magpaparusa ka,
Sa akin na lang. Ako na lang ang pagbayarin. Wala itong kinalaman sa iba. Tigilan mo na yan! Jenglan, noon, muntik mo nang ikamatay ako sa eroplano. Alam mo ba na sa eroplanong yon, may mahigit 100 pasahero pa? Talagang baliw ka. Mahal, bakit mo ba ginawa ang mga bagay na ito? Boss Chin, itong cute na. 2. Dapat 3. Boss Chin, lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi kita hinihinga ng tawad. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng mabilis na wakas. Gustong mamatay na lang. Huwag kang mag-asa. Ngayon, ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. Kung ang sagot mo ay hindi ako masisiyahan, pareho kayong mamamatay. Bakit mo pinoprotektahan si Jiang Wanwan? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ako at si Miss Wanwan, walang relasyon. Iniisip mo ba kaming mga tanga? Kala mo ba hindi ako maglalakas loob na gumawa ng paraan? Sige, mga tao. Una, patayin ninyo si Jiang Wanwan para sa akin. Sasabihin ko. Sabihin mo ang totoo. Ako ang tunay na ina ni Wanwan. Sige, alam ko na. Hindi simple ang bagay na ito. Noong mga panahong iyon, ang pagpapalit kay MS, Chien, at Jiang Wanwan, ikaw ang may kagagawan. Tanging ang mga taong malapit kay Chairman Chin ang makakagawa noon. Noong mga panahong iyon, bata pa si Wanwan. Malaki ang utang ng kanyang ama sa sugal. Nawala ng walang bakas. Wala na rin akong mapupuntahan. Kaya't nagkaroon ako ng masamang ideya. Ipinadala ko si Wanwan sa pamilya Jiang. Gusto ko lang siyang mabuhay ng maginhawa. Ikaw pala? Pero pagkatapos, nalaman ni General Manager Chin na hindi niya tunay na anak si Wanwan. Pero, tinanggap niya si Wanwan bilang ampon na anak. Itinuring niya si Wanwan na parang tunay na anak at inalagaan ng buong puso. Ang bait mo naman. Ikaw si Zhao San. Alam mo ba ang mga ginawa mo sa mga nakaraang taon? Jiang Wanwan, nabuhay siya ng maginhawa, pero dahil sa pangyayaring ito, lumala ang karamdaman ni Ji Jiang at namatay ng maaga. Ikaw, si Miss Anan, ipinagbili mo sa malalim na hukay kaya't hindi niya nakita ang kanyang tunay na ina sa loob ng mahigit 10 taon. Ang bait mo naman. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Jenglan, sa loob ng maraming taon, pinapanood mo lang ako habang hinahanap ko ang aking anak. Hindi ba wala kang kahit kaunting pagsisisi? Manager Chin, nagkamali ako. Inaamin ko ang aking kasalanan. Kahit patayin mo ako ngayon, wala akong reklamo. Hinihiling ko lang napakawalan mo si Wanwan. Anong balak mo? Ginoong Chin, hayaan niyo na lang po ang 3 kong anak ang humingi ng paumanhin sa inyo at kay Binibining Xian. Nanay, ikaw lang ang nanay ko. Hindi ko nanay ang babaeng yan. Ang mga sinasabi niya, talagang hindi ko alam. Nanay, alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Alam mong malapit ka ng mamatay. Nanay, nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Talagang alam ko na ang mali ko. Ang nangyari sa eroplano, hindi ko po yun ginawa. Maniwala ka sa akin. Sa palagay mo, maniniwala pa ba ako sa'yo? Alam mo ang lahat. Alam mong siya ang tunay mong ina. Alam mong may balak siyang saktan ako. Kung wala ang tulong mo, paano magagawa ng isang katulong ang ganitong bagay? Hindi po ganoon, nanay. Jiang Wanwan, kahit na ikaw ay hindi ko tunay na anak, ngunit nitong mga nakaraang taon, nagkulang ba ako sa'yo? Ano mang mayroon ang isang babaeng mayaman ng pamilya Jiang, alin ang kulang sa'yo? Ang ipinaghanda kong dote para sa'yo? Hindi kumulang sa kay An-an kahit piso. Kung gusto mo ang karapatang magmana ng kumpanya, maaari kang makipagkompetensya ng patas kay An-an. Ngunit bakit mo ginamit ang ganitong kasamaang paraan para saktan si An-an? Dinala mo siya sa bahay silungan, ikinulong at pinahirapan siya. Paano kita mapapatawad? Nanay, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko nagagawin ulit ito. Pakiusap. Magtiwala ka ulit sa akin. Kahit ano, gagawin ko. Kahit ano. Kahit ano? Kahit ano? Nanay, magiging mabuting anak ako sa inyo. Sinusumpa ko. Handa akong magsilbi sa Ana ng buong puso, kahit ano ang ipagawa niya sa akin. Gagawin ko. Jiang Wanwan, sa buong pamilya Jiang. Bukod sa nanay, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Kahit wala tayong dugong magkadugo, pero lagi kong itinuring. Ikaw, bilang tunay kong kapatid. Akala ko, magiging magandang magkapatid tayo. Pero, ikaw. Jiang Wanwan. Hindi na babalik ang nakaraan. Ang pinsala mo sa An-an, hindi na maibabalik.
dapat mong harapin. Ang lahat ng ginawa mo. Nanay, Tumahimik, huwag mo akong tawaging nanay. Babae na may pusong ahas. Hindi karapat-dapat maging anak ko. Simula ngayon, wala na tayong relasyon. Pinapalayas ka sa pamilya Jiang. nanay, bakit ka ganong kababaw? Ayaw mo talagang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Jiang Wanwan. Napakarami mong nagawa na mga kabalbalan. Naghahangad ka pa ng pagkakataon? Gao Wenqiang, Narito. dalhin ninyo siya. Opo, dalhin ninyo siya. Lin Feng, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang taong ito. Ang lahat ng hirap na dinanas ni An, ibabalik ko sa kanya ng 1000 ulit. Tunay po, Ji-chin. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi na po ako uulit. Patawad niyo na po ako. Ipatawad niyo na po ako, Chin. Tungkol naman sa'yo, mahilig kang mag-iniksyon, mahilig kang gumamit ng electric baton at manindak ng tao, di ba? Yun lang. Niksyon, gamot, o electroshock therapy, ikaw ang bahala. Huwag pong mag-alala, Ji-chin. Ako na ang bahala sa kanya. Hoy, Chin. Ipatawad niyo na po ako. Chin. Nagkamali po ako. Aw, Wenqiang. Ang mga tangang yan na pinasunod mo, ikaw ang bahala sa kanila. Opo. Tara na. An, nangako ako sa'yo, lahat ng nambuli sa'yo, hindi ko palalampasin. Salamat, ma. An, Tulong. tumawag ng ambulansya. An. An, gising ka na. Ma, sa mga nakaraang taon, sobrang miss na miss kita. An, nandito na si Mama? Hindi na kita iiwan. Mula ngayon, kasama mo na ako palagi.